Paiimbestigahan ng Bureau of Customs kung tuloy pa rin ang bentahan umano ng mga second-hand na imported na sasakyan sa Port Irene sa Cagayan. Balitang hatid ni Julio Segovia. Nananatili raw sa loob ng Port Irene sa Santa Ana, Cagayan ang mahigit 200 segunda manong sasakyang inimport mula sa South Korea. Ayon sa Cagayan Economic Zone Authority o CEZA, walang nakalabas na isa sa second-hand cars. Taliwas sa payag ni Santa Ana Mayor Darwin Tobias na tuloy ang bentahan nito. Maraming nakakalabas kasi I could prove it dahil yung mga local boys natin ang naglalabas, yung mga taga Santa Ana, yung mga nagpo-pull out, ang ginagamit nila na nagdadala sa iba't ibang lugar. They have to wait for the customs permit, the LTO, lahat, no, yung registration. Kasi we will not allow them to get out from our free port kung hindi nila may secure lahat yun. So it takes time for them to get out. So yung nakikita niya siguro ay lumalabas yung noong pa yun. Kung tutuusin ayon sa CEZA, hindi sakop ng desisyon ng Korte Suprema ang import permit ng bagong dating na second-hand vehicles. Inisyo kasi ito noong January 2, 5 araw bago pa ilabas ang SC ruling. Whether it's January 2nd or yan ito. Pero dahil may SC ruling. SC ruling, if there is already function ng customs yan eh. Kahit man meron kami, nagdyan lahat, kung ayaw ko mag-process, ano magagawa namin, di ba? So, hindi makalabas yun. Ayon naman sa asosasyon ng CEZA Locators na nag-i-import ng mga segunda manong sasakyan, legal ang importation ng used cars kung pagbabatayan ng Executive Order 418 na nagpapahintulot daw sa importation ng used vehicles. Basta't kailangan magbayad ng 500,000 pesos bukod pa sa regular duty sa taxes. Sa ngayon daw ay may paparating pang imported second-hand vehicles. Nag-declare ako ng parang processing holiday sa opisina namin. Meron darating sa 21. Sa 21, dalawang gagaling ng Japan. Mga 400 plus. So yun, allowed ulit yun? Sa aming posisyon. Pero mariin ang direktiba ng Bureau of Customs. Walang dapat makalabas sa second-hand vehicle sa Port Irene. Paiimbestigahan daw ng BOC ang pahayag na tuloy pa rin ang car trade doon. Siyempre, I will do my own inquiry sa mga tauhan ko. No? Probably get a report on yung mga paglabas ng vehicles. They should confirm to me kung meron ng mga lumabas at kung anong status ng mga sasakyan na yun. No? Nanindigan naman ang palasyo na patuloy sila sa pagpapatupad ng batas para masawata ang smuggling sa bansa. Kasunod na rin ito ng pahayag ni Senadora Miriam Defensor Santiago na paiimbestigahan niya ang di umano'y illegal entry ng mga segunda manong sasakyan. Julio Segovia, GMA News.